that was last year pa dapat to eh, kaya lang hindi lang natuloy-tuloy kasi hindi ko kasi kabisado. May mga director, may mga tao na pupunta sa akin na mag-produce, kaya lang nangyayari, hindi ko naman nakikita ang director, hindi ko naman nakikita ang mga cast. Gusto nila kuhanin ng pera agad. Kaya sabi ng isa kong kaibigan, si director, sabi niya, hindi mo pa nga nakita, bakit nagbibigay ka sa amin at wala na. Kaya napakatiwala ko si Direk Buboy. Tsaka gustong-gusto ko rin ang ating mga artista, kaya kinuha ko sila kasi bata pa talagang gustong-gusto ko na magkaroon ng movie na produce na pelikula para makuha ko sila. At sana nagpapasalamat ako ng senior moment, nagiging aral ko sa lahat at patuloy itong gagandaan na nyo. Salamat na lang po. Ano ang ating taong ka nung naging fan? Paborito mo ako, sabi mo. Ilan ako? 20 years old? Oo. Patay. 20 years old. First year high school ako dito. Nag-start ako mag-artista, 15, 16, 15. Well, anyway, huwag kayo mag-alala. May bahala nila Tessie dito. Puro bingi naman ito. Kanya-kanyang diferensya tayo. Ako hindi maka-memorize. Ito, bingi. Ito, mukhang kuring-kuring na rin. Ganon. Well, anyway, magandang hapon sa inyong lahat. At nakakatuwa na ako nasasyak ako talaga na may mga reporters pa. Miss na miss ko na mga reporters. Ever since I started sa showbiz, talagang reporters na nakapaligid sa amin talaga at mga kaibigan natin sila. Hanggang sa dumating ang panahon na, wala, asa na sila? May mga sakit na yung iba. Tapos wala na sila. Kada may party, may taping, may shooting, andyan tayo lahat, barka-barkada. Ngayon nakakamiss. Now, natutuwa ako. Ay, meron pa palang ganong dyaryo. Meron pang ganong magazine. Meron pang whatever. At andyan pa kayo, nag-i-interview. Wala na nag-i-interview sa artista. Ngayon, nakakasabik naman na andyan na naman yung kakwentuhan mo. Hinahalungkat yung buhay mo, sinichismis ka. Miss ko yun. Totoo bang may anak ka kay Fernando Pujuno? Ano mga gano'n? Ano ba talaga sagot ko? Ikaw kaibigan ka tao, kaya tumahimik ka. Hindi mo ako kaibigan, pinsan mo ko, ano kasi? Pinsan kami niya. Diyan, Pangasinan Siri. Pangasinan, Nyamot. Well, anyway, kumusta tayo? Patitig-titig ka na lang. Ito madalas kong leading man sa mga drama, mga maalaala mo kaya. Basta marami kaming, kaming dalawa, lagi magka-partner sa mga drama. Pagod ako. Basta't mukhang bagay nga itong title na to sa amin, ano? Does it show? Na may diferensya. May mga diferensya to. Kala nyo lang, pangiti-ngiti lang kami. Pero may awa ang Diyos, magagampanan natin ang maganda at mahusay ang pelikula natin. Sama-sama tayo, magtutulungan tayo sa ating guwapong director. Ay, guwapo daw. Ay, guwapo. Direct, lamplighter ka ba? Lamplighter ka. Lamplighter. Well, anyway, yan. Hindi pa namin alam istorya. Hindi ko pa alam ano ang role ko. Lalo na to, hindi niya alam. May script na? Ba't ikaw lang may script? Ikaw nga itong di nakakabasa, ikaw may script? May script ako kasi malaki yung role ko, hindi ko kapiraso lang.
Kung sino pa hindi makarinig sa malaking doon. O siya. Basta tayo sama-sama. At ito mga kaibigan. Ito ang bida natin. Laki daw role eh. Tito Noel, Trinidad. Sa mga hindi pa kinasasabihan, masama na ang pandinig ko. Kaya pagpasensya nyo pagka minsan meron kayong sinabi sa akin, ngingiti na lang ako, hindi ko naman naintindihan yung sinabi nyo. Isa sa pinakamahirap sa tao, yung mawala ang loss of hearing. Kasi hindi ka makasama sa mga kwentuhan, sa mga ano, parang perme kang outside, no? It's very, mas gusto ko pa yung mamasakit, nararamdaman ako sakit kesa dito. This the worst para sa akin, yung hearing loss. No? I'm saying this na dahil para maintindihan nyo, baka may tanong kayo sa akin, hindi ko masagot, tatanungin ko si Tessie, ano raw, it's because of my ano. And so far, I've done a movie with this problem. Nakakaraos naman, as long as I know what's happening, I memorize kung ano nangyayari, then nakakasunod naman ako, no? Because otherwise, wala ako. No? So again, I beg your indulgence. Kung may tatanong mga kayo sa akin, bago kayo sagutin, kukonsultahin ko muna sila kung ano ba sinabi nyo. Okay. Na ibang bayad yun. Ang galing ni Tita Nova. No, I also want to thank our producer na nasama mo kayo dito. And we hope you will be happy with what we will do with your movie. Thank you. Ayan. Thank you po, Tito Noel. And ngayon naman po, Tita Tessie Tomas. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pag sinasabi ko yun, naalala ko ang Tessie ng tahanan. I'm so happy na nagkaroon ng ganitong pelikula kasi kung tinatanong bakit ko tinanggap, first of all, I really like the material and I'm glad to be working again with Direk Bubuitan. Mamaya na yung ibang pelikulang ginawa. Kasi it gives so much importance to senior citizens, no? Kasi, hindi ba, apart from the senior citizen card, may maraming mga issues ang mga seniors na kapag sinabi ni kulang ng respect for us, kulang ng consideration sa mga physical weaknesses namin, no? At saka ang tingin ko, ang gaganda ng storya na dinevelop ni Direk Buboy, tulad ng aking pagiging, as far as I remember, yung aking affiliation with my old maid, yung na katulong na nagkasakit na rin na gusto kong samahan, ayaw kong maiwan niya ako. Even if I was a very rich person. So, on another breath, I'm glad to still be working here. At saka ito nga, it brings back the good old days na may mga face-to-face na tayo, ganyan. At saka, ayun, tama nung tulad na sinabi ni Miss Nova, na may mga buhay na mga reporters. Hindi ba? Pumipintig at humihinga tayong lahat, nagtatawa na face-to-face kaysa online na ganyan. Well, when Dirty Linen was launched, okay, malaki yun, ano? But iba ito kasi pelikula, tapos nandito tayo sa magandang restaurant na parang this looks more, ano ba tawag to, realistic, more warm, no? Friendly tayo. Leia, you're one of my super favorite na mga press, because I know you for a long time. That's of course so nice to see new faces, but it's also heartwarming na nandito nga tayo para sa sa isang magandang pelikula na aming bubuuin at sana nga magampanan namin ng maayos ito para naman maging maganda ang buong pelikula at utang na loob. Ang Tessie ay T-E-S-S-I-E. Sorry naman po. Thank you Senior po. moments po. Sige. Pakipaskill mo ngayon din, ha? Thank you po, Miss Producer, for choosing us.
At hindi ko rin inakala na favorite mo kaming tatlo. Salamat po. And thank you, Tita Tessie. Sorry naman po sa spelling ng pangalan. Nagkamali yung ating nag-e-edit. And now, know nyo naman po lahat siguro ang nag-iisang Neil Buboy Tan. Good afternoon po. Ma'am, kasi siguro nakuha sino ba yung gumawa ng layout na? Nakuha niya yata ito sa Tasty ng Tahala, kaya spelling ng Tasty. Nalito. Anyway, good afternoon po sa inyo lahat. Ngayon ko lang uli nakita yung mga tinitingnan ako, mga press people. Anyway, yung pelikula namin, it's always inspiring talaga na gumawa ng mga ganitong klase ng pelikula kasi nga, nararamdaman ko na ninyo. Ngayon na senior citizen ako. Sa 4 na dekada kong sa paggawa ng pelikula. Eto na. Actually, this is my second senior citizen movie. Yung first ko is yung Talo Tabla Panalo. Yun yung last film ni Eddie Garcia and Kuya Germs. Tapos si Gus Anson Roa yung isa doon. Pero this is a different material. Nagsimula ito sa reunion, pakunti na sila, hanggang sa 4 na sila natira. Tapos during their last reunion, your 50th reunion nila, namatay pa yung isa, so 3 na lang silang natitira. So doon uminog. Doon uminog, kasi nga may kanya-kanya silang kwento ng buhay. Kwento nung family nila. Iba-iba yun. Ay, sorry. Yung kay Tita Nova, tumanda siya nag-iisa kasi nga hindi siya nakapag-asawa. Maraming dumaan na pepe sa buhay niya. So, nagsiwala lahat ng mga pepe. Siya na ang natira. Pepe. Pepe? Kasi hinahanap niyo yung tunay na pepe sa buhay niyo. Walang dumatay. Kasi kanina tanong kayo ng pepe kaya yun. Pepe and Pilar. Parang Pepe and Pilar. Oo, si Pilar. So sa episode niya, labas mo yan kanyang pamangkin na ginagatasan siya, tapos may dalawang equally yung mga pasaway na mga apo. Tapos may dalawa kayong kaibigan doon, who happens to be Isadora and Junice Furato na mahilig magsumpa. So tapos si Tito Noel naman, he's a retired policeman. So syempre yung disiplina na inano sa mga anak niya, iniwan siya lahat. May kanya-kanyang pamilya. Only the eldest daughter, yung dinadala siya lagi sa para ipa-check up kasi yung dalawang kapatid niya nasa abroad, may family na. Tapos itong husband naman nung kanyang bunsong anak na babae, patugan ng trabaho. May interest na sa bahay na matanda, ipagbili na lang. So, yun na lang nakitira niyang bahay. Mag-isa na lang siya eh. Kesa pumisan pa siya sa anak niya. So, eto na. Tapos si Ma'am Tessie naman, ito yung very light yung kanyang story. Kasi nga, 3 anak niya, nagsipag-asawa, iniwanan din siya. So, yung nakitira niyang anak na medyo nag-mature na, akala niya hindi na mag-aasawa. Kaya hindi, meron pa ng long distance affair sa Amerika na isang dumating dito. Tinangay din siya. Akala niya hindi na makakasama niya sa buhay. Ang naiwan lang yung kanyang katulong na mas matanda pa sa kanya. Na nagmamanifest na rin ng senior moment. Nagkaroon ng dementia. So kinuha ng anak. Tapos nung nag-iisa na siya sa mansyon, ang laki ng bahay niya eh. May nakita kami bahay sa Tipolo, talagang perfect para sa kanya. So yung nag-iisa lang siya, nung hinanap niya yung tumanda na sa kanila, dinala na pala sa home for the aged ng anak. So doon yung nakita, sabi gano'n niya, ako na mag-aalaga sa'yo at dadalhin kita sa bahay ko. Tayo na magsama. Sabi gano'n na matanda, dumito ka na lang kasi masaya kami sa buong pamilya ko. So pinadlock niya yung bahay niyang mansyon. Doon siya nakikisan sa home for the aged. Pero hindi pumayag syempre yung anak niya. So yung bahay niya, kinonvert na lang na care home or for the elders
So yun, yung mga ano, dinala niya sa bahay niya, inopen niya, binayad niya. So nagkaroon siya ng isang malaking pamilya. So sumama na rin yung dalawang ito. Pero maganda yung kwento. Ano pa yun? Nung first time natin nagkakilala ni Madam Susil through Darius Rason. Where is Darius Rason? Actually, dapat si Darius Rason to. Kasama to? Hindi. Siya lang talaga yung bida. Senior moment. Oo. So, hindi nag-materialize yun. At hindi siya nakasali ngayon? Wala siya. Okay. So, ito na. So, hindi nag-materialize yun. Hanggang sa 1 year akong kinukulit ni Madam, tayo na, ayoko naman kasing patulad si Madam kasi nga, di ba, parang pangit naman kasi nakilala ko siya may kidami. So, ito finally, talaga sa pakiusap ni Madam, tumul naman sa mga senior citizen to. So, ginawa kong 3 kwento. So, yun po. If I may ask you, senior citizen concept sa'yo o sa kanya? Sa akin. Wow. Sa akin nga, napinitchin ko kay Madam yun, Darius Rason lang yun. Actually, nagkakilala, nung nakita kami ni Darius during the birthday of Luis Alindogan, naikwento ko sa kanya yun kasi nga nakita ko siya. Yung mukha niya bata, pero yung kinikilos niya, in love lang siya maglakad, si Darius Rason. Ilan taon si Darius? 70 plus na ba? Parang ganit pang perform. 73 na daw po, direct. Ano siya yung best friend ni Darius? Si Erlinda. Maganda pa boses. Actually, kamukha ni Tita Nova. Pwede nga sila magkapatid. Dali ka Tita Erlinda. Tita Erlinda. Sali po kayo sa pelikula? Kaibigan po siya ng ating producer. Kaibigan po siya ng ating producer. Sabi ko nga kamukha ni Nova Villa look alike. Tita Erlinda. Siya po siya na. So, yun po ang nangyari. So, sinabi ko, sige, dinala namin sa Oscar. Meron na nga kaming target na pwede pagpalang. Yung Oscar. Kay Attorney Franklin Quijano, siya po yung chairman and CEO ng Oscar, Senior Citizen Affairs. Meron na po na kakabigay lang ng Malacanang na may sarili na pong office dito po sa may Aurora Boulevard, corner